Magandang gabi po sa inyo lahat. Kanina po, bago tayo umere ay kami nanalangin na ang ating gawain ngayong gabi ay maging pagpapala sa marami sa inyo. Huwag po kayong aalis. Tutok lang po tayo. Pag tayo po umpisang na nakinig, tapusin po natin. Yun po ay magiging pagpapala sa atin. Meron po ilan na hindi nakahanda. Meron silang ibang mga gawain, ayaw nilang ihinto. Kaya hindi nila lubos na napapakinabangan ang ating mga pagbubulay. Sa bagay, ito naman ay pwede ninyong balikan anumang oras, nasaan man kayong lugar, basta merong signal ang internet. Pero nakikiusap po kami sa ngayong gabi, kung kayo nariyan, tapusin po natin. At kung kayo pinagpala ng inyong napapakinggan, gamitin po natin ang comment section. Kung kayo naman hindi naaabala na meron kayong tahimik na panalangin habang nakikinig, gawin po natin. Sabi nga ni Bishop Oriel, engagement is the new attendance. Kaya ang attendance natin hindi naman yung sumilit tayo sandali. Hindi namin binibilang kung ilan ang views. Ang binibilang po namin ay ilan talaga yung nag-engage sa ating gawain. Ano tayo pinagpapala nito. Maraming salamat po. Ngayong gabi na ito, meron po tayong panauhing tagapagsalita. Idinadalangin ko na sumakanya ang Espiritu ng Panginoon at siya maging pagpapala sa atin. Tayo po'y manalangin, hilingin natin na ang Diyos ay sumaatin. Panginoon, katulad ng aming dating kahilingan sa iyo, sa tuwing kami tutunghay ng iyong mga salita, liwanagan kami ng iyong Espiritu. Buksan ang aming kaisipan. Idinadalangin kong ang Espiritu ng pagkaunawa ay bumaba sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa oras na ito. Gayon din ang panalangin ko sa mga kapatid na sa iba't ibang kadahilanan ay hindi makasunod sa aming Facebook Live. Kundi maaaring sa ibang araw, sa ibang oras, ito'y mapapanood din nila. Gayon din ang aking panalangin sa Panginoong Diyos, na sa tuwing pakikinggan nila ang pagtuturong ito, makaragdag ito ng pagkaunawa sa yaman ng pananampalatayang tinanggap namin sa iyo. Kami po'y nasasabik na hukayin pa ang yaman ng pananampalatayang ipinamana mo sa amin upang maipasa rin naman namin ito sa mga anak namin at sa mga susunod siya. Sumaamin ka nawa, Panginoon, at ang iyong tulong ay tanggapin ng lahat ng mga kapatid ko na nasa kanilang mga bahay ay sumusubaybay sa gawain. Palain po kami sa pangalan ng aming Panginoon. Magandang gabi po sa inyo mga kapatid. Ang tatalakayin po natin ngayon ay pagpapatuloy ng ating serye tungkol sa ating kalagayan bago at pagkatapos nating sumampalataya sa ating Panginoong Hesus na matatagpuan po sa aklat ng Efeso. Sa mga nakalipas po na linggo ay tinalakay ni Pastor Manny ang tungkol sa kung sino tayo noong wala pa tayo kay Kristo. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang tungkol sa paksang sino ako kay Kristo? Who am I in Christ? Sa nakaraang mga mensahe, tinalakay kung ano ang kalagayan natin noong hiwalay pa tayo kay Kristo. Ngayon ay tungkol naman sa kalagayan natin pagkatapos na tayo nakipag-isa kay Kristo. Meron kaming inihanda na mga 10 katotohanan tungkol sa ating bagong kalagayan pagkatapos nating manalig kay Kristo. Ngayong gabi ay tatalakayin ko ang unang 5. Kinakabahan na po ba kayo sa 5 punto? At tatalakayan naman po ni Pastor Argel ang sa susunod ang natitirang 5. Sa sulat na ito ni Pablo sa iglesia sa Efeso, nagsimula siya sa paghikayat sa kanila na magpasalamat sa Diyos Ama, sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi po sa Efeso 1:3, magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo
pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Parang iniisip ko kanina, parang mahirap paniwalaan na sa simpleng pagsisisi sa ating mga kasalanan, pagsusuko ng buhay, at pagpananalig kay Kristo, ay tatanggap tayo ng napakasaganang mga pagpapalang espiritual mula sa Diyos. Hindi ba yun ang sinasabi ng talata? Pinagkalooban tayo ng Diyos ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Parang mahirap paniwalaan yun. Ganun na lang yun. Ngunit, yun ang katotohanan. Tunay na masasabi nating si Kristo ang susi sa isang napakasaganang kapalaran. Parang, kung iisipin natin, ganun na lang ba yun? Magsisisi, patatawarin, pagkatapos ibibigay ang buhay kay Kristo at ibubuhos na ng Diyos ang lahat ng pagpapala mula sa kalangitan. Ganun lang kasimple yun. Anong klaseng Diyos ito? Na pagkatapos ng lahat-lahat ng kasalanang ginawa laban sa Kanya, ay patatawarin agad. Buti ba kung patatawarin lang, ngunit hindi lamang yun. Ibubuhos pa yung lahat ng pagpapalang spiritual. Ibubuhos ang lahat ng pabor. As in lahat ng pabor. Tunay na ang biyaya ng Diyos ay hindi natin masirit, hindi natin ito lubos na maunawaan. Tama nga ang sabi ng isang pastor, ang biyaya ng Diyos ay skandaloso. Sa ating pagbubulay ngayong gabi, na may mamangha tayo sa Diyos at ma-appreciate natin ng mas malalim kung gaano kalaki ang kaibhan ng buhay natin noon sa buhay natin ngayon, kung gaano kalayo yung tayo noon at yung tayo ngayon. Napakaraming dahilan para lagi tayong mapuno ng pagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga spiritual na pagpapalang ibinuhos niya sa atin dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Sino nga ba ako kay Kristo? Sagutin natin ang tanong na yan. Una, ako ay recipient ng biyaya ng Diyos. Tayo ay naging recipient ng biyaya ng Diyos. Babasahin ko sa lumang salin ang Efeso 1:6. Efeso 1:6, sinasabi ng ganito, sa ikapupuri ng kaluwalhatian ng kaniyang biyaya na sa atin ay ipinagkaloob na masagana sa minamahal. Yung biyaya daw ay ipinagkaloob sa atin na masagana. Yung kaluwalhatian ng kanyang biyaya ay ipinagkaloob sa atin na masagana. Babasahin ko din sa English Standard Version. To the praise of His glorious grace with which He has blessed us in the Beloved. Dahil kay Kristo tayo naging recipient ng biyaya ng Diyos. Nakatatanggap tayo ng biyaya ng Diyos. Kapag sinabi nating biyaya o grace, ito ay tumutukoy sa pabor na ibinibigay ng Diyos sa atin kahit na hindi tayo karapat-dapat na tumanggap nito. Bakit lamang daw tayo nakatatanggap nito? Dahil lamang kay Kristo. Kung hindi dahil kay Kristo, hindi tayo makatatanggap ng biyayang ito mula sa Diyos. Siyempre, naniniwala ako na lahat naman ng taong nabubuhay sa mundo ay nakatatanggap ng biyaya mula sa Diyos. Kahit na wala pa sila kay Kristo. Halimbawa, sinasabi ng Biblia na pinasisikat ng Diyos ang araw at pinauulan niya sa mabuti at sa masama. Pagdating sa mga pisikal o material na bagay, ang mabuti at masama, ang mga na kay Kristo at ang mga wala kay Kristo ay kapwa nakikinabang sa kabutihan at biyaya ng Diyos. Ngunit pagdating sa mga spiritual na pagpapala,
tanging ang mga nananalig lamang kay Kristo ang pinagkakalooban ng Diyos. Yan ang hiwaga, isa sa mga hiwaga sa ating pananampalataya. Kaya sa Efeso 1:3 hanggang 14, inisa-isa ni Pablo ang mga spiritual na pagpapalang tinanggap natin dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Sinabi niya, tayo hinirang, tayo inampon, tinubos, binatawad, ginawang tagapagmana, tinataka ng banal na Espiritu bilang katibayan na ipagkakaloobang pinangako ng Diyos sa atin. Hindi tayo karapat-dapat na tumanggap ng lahat ng mga spiritual na pagpapalang ito. Ngunit ipinagkaloob pa rin sa atin dahil kay Kristo. Kaya sa laki ng biyaya ng Diyos sa atin, i-describe ito sa talata na glorious. Parang kulang ang salita para i-describe, para ipaliwanag natin ang kahulugan ng salitang glorious. Ngunit tinignan ko sa Mirayang Dictionary ang kahulugan nito. Marked by great beauty or splendor, magnificent, delightful, wonderful. Kaya masasabi natin na ang biyaya ng Diyos na tinanggap natin dahil sa ating Panginoong Hesukristo ay napakaganda, napakaningning, napakadakila, kahanga-hanga, nakalulugod, kamangha-mangha. Hindi ba't masasabi nating tayo'y napakapalad? Kung ikaw ay may kasama, may kasamang nanonood, sabihin mo, ikaw pala'y napakapalad. Ako'y napakapalad. Ang mga taong tumanggap ng mga spiritual na pagpapalang ito ay higit ngang mapalad kaysa kanino pa mang nabubuhay sa mundong ito. Hindi ba't kung merong dapat na inaasamang tao, yun ay yung mga spiritual na pagpapala. Ngunit dahil bulag ang karaniwang tao sa tunay na mahalaga sa buhay na ito, ang pinakamimithi nila ay yung mga bagay na pansamantala, mga bagay na material. Ngunit kung merong pinaka masasayang tao sa mundo, ako'y naniniwala na yun ay ang mga taong tunay na tumanggap at nakaka-appreciate ng mga spiritual na pagpapalang ibinigay sa kanila ng Diyos. Ang totoo pa nga, hindi naman talaga material ang nagbibigay ng kasiyahan. Alam natin yan at nararanasan natin yan. Ang tunay na nakapagbibigay ng kasiyahan ay yung mga bagay na spiritual, yung mga pagpapalang spiritual. Ikaw ba'y na kay Kristo na? Kung gayon, ano ang iniisip mong makapagbibigay sa iyo ng kasiyahan? Sana'y hindi na tayo kabilang sa mga taong ang basehan pa rin ng kasiyahan ay ang mga bagay sa sanlibutan. Kung ikaw nga ay na kay Kristo na, namnamin mo, kapatid, ang mga pagpapalang espiritual na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. Bumalik tayo sa talata. Ang sabi sa talata, yung glorious grace daw na yun ay masaganang ipinagkaloob sa atin. Kapag sinabing masagana, alam natin, hindi tinipid. Kumbaga, hindi iwinisik, kundi ibinuhos. Masagana, itinodo na ng Diyos. Ibinigay na ang lahat-lahat ng biyaya na kailangan natin. Kaya ang asukdulang namatay ang kanyang bugtong na anak para lamang matanggap natin ang lahat ng biyayang ito. May talatang nagsasabing, siya, bagamat mayaman, ay nagpakarukha para tayo yumaman. Sa dami at bigat ng ating mga kasalanan, talaga namang ang kailangan natin ay biyayang napakasagana. Isipin nga natin kung ang biyaya ay kakarampot lang, ngunit napakalaki ng pagkukulang at pagkakasala. Hindi ba't para patuloy na tumanggap ng pabor mula sa atin lang isang taong maraming pagkukulang at pagkakasalang ginawa sa atin? Eh kailangan din naman natin ng masaganang biyaya para sa taong yun. Di ba sabi ng Biblia, paglaki ng kasalanan, paglaki naman din ng biyaya.
kailangan tumbasan ng mas malaking biyaya ang bawat kasalanang ating nagagawa laban sa Diyos. Papaano kung napakalaki ng kasalanan? Gabundok ang kasalanan, ngunit ganito lamang ang biyaya. Ngunit ang biyaya ng Diyos sa atin dahil kay Kristo ay palaging sapat para i-cover gaano man kaliit o kalaki ang ating mga kasalanan. Walang kasalanan, magpakalaki-laki man, ang hindi kayang i-cover ng masaganang biyaya ng Diyos dahil yun ay glorious na at napakasagana pa na ibinuho sa atin. Ngunit, ang maluwalhati at masaganang biyaya ng Diyos ay hindi ipinagkaloob sa lahat. Kung parang sa 4Ps, di ba hindi naman lahat ay beneficiaries? Kundi yung mga piling tao lamang, gayon din naman. Hindi lahat ay recipients o beneficiaries ng biyaya ng Diyos. Ngunit ang kaibahan lamang sa 4Ps, limitado ang pwedeng makatanggap. Ngunit sa biyaya ng Diyos, walang limit. Ang lahat ay maaaring makatanggap kung sila lamang ay magsisisi, tatalikod sa kanilang mga kasalanan, magsusuko ng buhay kay Kristo at mananalig na sapat ang ginawa ni Kristo sa krus para bayaran at mapatawad ang lahat ng kanilang mga kasalanan. Ano ang dapat natin maging tugon sa katotohanan ito? Ang sabi sa talata, purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang kahanga-hangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. At ano pa nga bang itutugon natin kundi pagpupuri sa Diyos dahil sa masaganang biyayang ibinuhos ng Diyos sa atin dahil kay Kristo? Bakit ba ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang lahat ng spiritual na pagpapalang ito? Bakit pinili niya tayo bago pa man likhain ng mundo? Bakit niya inampun tayo bilang kanyang at itinuring na kanyang mga anak? Bagaman di tayo karapat-dapat, ang sabi sa English Standard Version, to the praise of His glorious grace. Ang gusto lang ng Diyos ay mapapurihan ng kanyang napakaluwalhati, kahanga-hanga at masaganang biyaya. Kaya sa tuwing tayo na mamangha sa biyaya ng Diyos, natatouch natin ang puso ng Diyos. Pangalawa, hindi lamang tayo recipient ng biyaya ng Diyos, tayo din ay tinubos. Ako ay tinubos. Ang sabi sa Efeso 1:7, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. At sa gayoy, pinatawad na ang ating mga kasalanan. Gayon kadakila ang pag-ibig na ipinadama niya sa atin. Dahil sa kamatayan ni Kristo, tayo daw ay napatawad, tinubos, at napatawad sa ating mga kasalanan. Lahat ng tao ay nangangailangan ng katubusan dahil ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Iwalay kay Kristo, lahat tayo ay guilty sa kasalanan. Inuusig man tayo o hindi ng ating budhi. At dahil guilty tayong lahat, kailangan tayong tubusin. Hanggat hindi natutubos, tayong mananatiling guilty. Kung hindi namatay si Kristo, walang katubusan. Kung walang katubusan, wala ding kapatawaran. Anong ibang ibig sabihin ng tubusin? Ito ay nangangahulugang bilhin muli. Ang salitang ito ay particular po na ginagamit noon sa pagbili ng kalayaan ng isang alipin. Kaya napakalinaw ng application ng kamatayan ni Kristo. Kung tayo ay tinubos, nangangahulugan na tayo'y dating mga alipin. Noon tayo'y mga alipin ng kasalanan at alipin ng batas ng lumang tipan. Ang kautusan na kailanman hindi natin kayang tuparing lahat. All of us fall short of the glory of God. Noon napailalim tayo sa sumpa ng kasalanan at kautusan.
Kinailangan mamatay ni Kristo sa krus para matubos tayo mula sa mga ito. Ang sabi sa Galatia 3:13, tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan nang siya'y magdusa na parang isang isinumpa. Sapagkat nasasaad sa kasulatan, sinumpa ang bawat ibinitin sa punong kahoy. Hindi ba't napaka-precious ng ipinantubo sa atin? Nagdusa si Kristo sa krus na parang isang isinumpa para lamang tayo ay matubos. Kapalit ng ating katubusan ay ang kamatayan naman ng Panginoong Hesus. Ang tawag dito ay ransom. Nakahalin tulad din ng konsepto ng pagtubos. Ang sabi sa Matthew chapter 20 verse 28, the Son of Man came to give His life as a ransom for many. Mas pinili ni Kristo ang kamatayan at pagdurusa alang-alang sa ating katubusan. Hindi tayo karapat-dapat na tubusin. Ang karapat-dapat sa atin ay pabayaan. Ngunit, ninais ni Jesus na tayo matubos. Kaya binayaran niya yung halaga para tayo lumaya sa kasalanan at sa mga konsekwensya nito. Ang kapalit ng kanyang kamatayan ay ang ating buhay. Sapagkat malinaw na sinasabi sa Biblia na ang katubusan ay posible lamang sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Colossus chapter 1 verse 14. Sa pamamagitan lamang ng kanyang kamatayan, ang ating katubusan. Dahil inako ng Panginoong Hesus ang sumpa na dapat sa atin ipataw, ngayon maaari na nating ma-enjoy ang mga benepisyo ng katubusang ito sa atin ni Kristo. Ang buhay na walang hanggan, ang kapatawaran sa ating mga kasalanan, katuwiran, ang kalayaan mula sa sumpa ng kautusan, ang pag-ampon sa pamilya ng Diyos, ang kalayaan mula sa pagkabilanggo ng kasalanan, ang kapayapaan sa harapan ng Diyos, at ang pananahan ng banal na Espiritu. Kaya't ang ating katubusan ay nangangahulugan na tayo'y pinatawad, binanal, pinawalang sala, pinalaya, inampon, at ipinagkasundo sa Diyos. Ang pagtubo sa atin ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay pagpapadama niya ng kanyang napakadakilang pag-ibig sa atin. Kaya, doon sa ating talata ay sinabing, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at sa gayo'y pinatawad na ang ating mga kasalanan. Gayon, kadakila ang pag-ibig na ipinadama niya sa atin. Ang kamatayan ni Jesus ay ang ganap na ekspresyon ng Diyos ng kanyang ganap na pag-ibig sa atin sa kabila ng ating pagiging makasalanan. Purihin natin ang Diyos dahil sa napakadakilang pag-ibig niya sa atin. Dahil kay Kristo tayo natubos sa ating mga kasalanan, hindi na tayo alipin, tayo'y malaya na. Pangatlo, ano ngayong una? Ako ay tinubos. Ang una ay ako ay recipient ng biyaya ng Diyos. Pangalawa, ako ay tinubos. Pangatlo, ako ay ginawang tagapagmana ng Diyos. Babasahin ko sa English Standard Version ng Ephesians chapter 1 verse 11 para makita natin ang ibig sabihin. In Him, we have obtained an inheritance, having been predestined according to the purpose of Him who works all things according to the counsel of His will, so that we who were the first to hope in Christ might be to the praise of His glory. In Him we have obtained inheritance. Ang ating pagiging tagapagmana ay nakasalig kay Kristo. Kaya yan ang binibigyan diin sa talata. Kaya inilagay sa unahan
Sa halip na sa hulihan, ang phrase na in Him o in Christ, we have obtained an inheritance. Si Kristo ang pinagmumulan ng ating divine inheritance at hiwalay kay Kristo, ang tanging bagay na pangwalang hanggan na matatanggap lamang ng tao mula sa Diyos ay ang hatol o kaparusahan. Tayo ay naging tagapagmana ng Diyos dahil tayo ay itinalaga, hinirang na ng Diyos doon pa mang una ayon sa kanyang layunin. Hinirang na tayo noon pa man para tumanggap ng mga pagpapala mula sa Diyos. Ang ating pagiging tagapagmana ay nakabatay sa pagkahirang sa atin bago pa man likhain ang mundo. Hindi tayo tumanggap ng manang ito dahil sa anumang magandang bagay na ating ginawa, kundi dahil bago pa man likhain ang mundo, pinili na tayo ng Diyos na maging tagapagmana. Ikaw ay, bago pa man likhain ang mundo, ikaw ay pinili na ng Diyos na tagapagmana. Ikaw ay kanyang hirangin bago pa man likhain ang mundo. Hindi dahil pinili natin ng Diyos, kundi dahil pinili tayo ng Diyos. Hindi natin lubos na maunawaan yan, ngunit yan ang sinasabi ng salita ng Diyos. Saan ibinatay ng Diyos ang kanyang pagpili? Nasabi sa talata, ayon sa kanyang layunin at kalooban. Ang ating pagiging tagapagmana ay ayon sa layunin at kalooban ng Diyos. Yung phrase po na have obtained inheritance na ginamit sa talata ay nanggaling sa salitang Griego na klero o kleros. Nang ibig sabihin ay pumili sa pamamagitan ng sapalaran. Ngunit yung lot na yon ay napunta sa ating mga mananampalataya hindi dahil nagkataon, di ba? Pag sapalaran ay by chance, ngunit tayo'y napili hindi by chance, kundi dahil sa gracious, sovereign choice ng Diyos, according sa kanyang layunin at kalooban. Kung mapapansin natin, yung we have obtained inheritance ay sinabi sa paraang tapos na. Sa Greek kasi, kapag ang isang bagay na mangyayari sa future ay tiyak na mangyayari, sinasabi ito sa paraang parang nangyari na, tulad ng nasa ating talatang pinagbubulayan. Tunay nga na tumanggap na tayong mga nanalig kay Kristo ng mana. We have obtained an inheritance. Tulad ng sinasabi sa Efeso 1:3 na tinanggap na natin ang lahat ng spiritual na pagpapala mula sa Diyos. Yun ay inheritance. At talaga namang nai-enjoy na natin ang mga ito sa ngayon. Ngunit merong tiyak na mana na tatanggapin pa lamang natin na ibinanggit si Apostol Pedro sa unang Pedro 1:4. Sinabi dong, yun ay isang kayamanang walang kapintasan, hindi masisira at hindi kukupas. At ang kayamanan daw iyon ay inilaan ng Diyos sa atin doon sa langit. Gaano kaganda ang manang iyon na inilaan ng Diyos sa atin doon sa langit, walang kapintasan, hindi masisira, hindi kukupas. Hindi ba't ang kayamanan sa mundong ito ay palaging tayong merong ipipintas, gaano man ito kaganda. Ito'y nasisira. Ito'y kumukupas. Ito'y nawawala sa uso. Kaya kamangmangan na ituon natin ang ating puso sa mga kayamanan sa mundong ito. Salamat kung pagkalooban tayo ng Diyos ng yaman sa mundong ito. Ngunit huwag tayong mainggit sa iba kung hindi loobin ng Diyos na magkaroon tayo ng mga bagay na ito na kinahihiligan ng mundo. Ang lahat ng
bagay sa mundo ay pansamantala lamang. Gaano man ito kaganda, kukupas din. Yung magarang kotse, maluluma. Yung magarang bahay, maluluma. Masisira. Ngunit mapalad, maligaya, ang mga taong nakatuon ng isip sa kayamanang panlangit na inilaan ng Diyos para sa kanila. Sa kanila. Isip-isipin mo kung gaano kakapalad. Sa langit ay inireserve, dadaw ng Diyos para sa iyo ang isang kayamanang wala kang maipintas. Kayamanang hindi nasisira, hindi kukupas. Kung sisiyasatin natin ang konteksto ng unang Pedro 1:4, matutuklasan natin na ang sulat na ito ni Pedro ay para sa mga mananampalataya na napadpad, exiles, sa iba't ibang lugar dahil sa pag-uusig. Sila'y nangalat. At nais ni Pedro na encourage sila sa kabila ng kanilang matinding paghihirap. Dahil sa kanilang pagsunod kay Kristo, nais ni Pedro na ituon nila ang kanilang paningin sa kasaganaan ng kayamanang inilaan ng Diyos para sa kanila doon sa langit. Naalala ko tuloy, nang minsan itanong ni Pedro kay Jesus, kung ano naman ang para sa kanila na iniwan ng lahat at sumunod kay Jesus. Diba? At natalakay natin nakaraan sa Mateo 19:27-29. Sinabi ni Jesus na kapag nakaluklok na siya sa kanyang maringal na trono sa bagong daigdig, sila din naman ay luluklok sa 12 trono para hukuman ang 12 lipi ng Israel. At inassure pa sila ni Jesus na sila ay makatatanggap ng tatanggap ng makasandaang ibayo ng kanilang iniwang tahanan, mga mahal sa buhay, mga lupain, alang-alang kay Jesus. Tunay na totoo ang sinasabi ng kasulatan na hindi pa nakikita ng mata, hindi pa naririnig ng tainga, hindi pa rin sumasagi sa isip ng tao ang inihanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Na-excite ba kayo mga kapatid? Yun ang sabi sa unang Korinto 2:9. Ang sabi naman sa Roma 8:17, at yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo, sapagkat kung tayo nakikipagtiis sa Kanya, tayo dadakilain din kasama niya. Okay. Ang salitang tagapagmana dito sa Romans chapter 8 verse 17. Sa Greek term nito ay tumutukoy sa mga taong tumanggap ng kanilang ari-ariang nakabatay sa karapatan bilang anak, sa pagiging anak. Kaya't binibigyan din ng katawagang tagapagmana ng Diyos ang ating kaugnayan sa Ama. Tayo ay nagkaroon ng bahagi sa mana dahil sa pag-aampon ng Diyos sa atin dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Di ba si Hesus Kristo lamang naman ang likas na tagapagmana dahil siya lamang ang bugtong na anak? Kung sino lamang yung anak, siya lamang ang tagapagmana. Ngunit dahil tayo'y tinubos ni Kristo at inampon ng Diyos, tayo may naging mga anak at binigyan din ng ganap na karapatan. Tulad ng isang tunay na anak. Tulad ng karapatang meron ang bugtong na anak ng Diyos. Ano bang mamanahin ni Kristo? Na siyang mamanahin natin dahil tayo sinabing co-heirs with Christ. Ang sabi sa Hebreo 1:2b, sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sansinukob at siya ang itinalagan niyang magmay-ari ng lahat ng bagay. Diba, ang mana ni Kristo ay ang buong sansinukob. Lahat ng bagay na umiiral at nag-exist. Ang pagiging kasamang tagapagmana ni Kristo ay nangangahulugang tayo bilang mga inampon
ay makakabahagi sa mana ni Kristo. Kung anong pag-aari ni Kristo, ay pag-aari na rin natin. Ngunit, okay. Ang sabi sa Galatia 4:7, kaya't hindi ka naalipin kundi anak, sapagkat anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Isipin natin ang kahulugan ng lahat ng yan. Lahat ng pagmamayari ng Diyos ay sa atin. Sa atin na rin dahil tayo'y pagmamayari ni Kristo. Ang ating walang hanggang mana bilang mga kasamang tagapagmana ni Kristo ay resulta ng kahanga-hangang biyaya ng Diyos. Pang-apat, tayo ay tinatakan ng banal na Espiritu. We are sealed by the Holy Spirit. Ephesians chapter 1 verse 13, kayo may naging bayan ng Diyos nang kayo'y manalig sa Kanya matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan. Kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santong ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan ng mga pangako ng Diyos sa ating mga hinirang hanggang kamtan natin ang lubos na kaligtasan. Merong dalawang layunin ng Diyos kung bakit tinatakan, sinabi sa talata, tinatakan tayo ng banal na Espiritu pagkatapos nating manalig kay Kristo. Una, ang banal na Espiritu ay binigay bilang tatak ng ating pagkahirang. Ang lahat ng kabilang sa bayan ng Diyos ay pinagkalooban ng banal na Espiritu bilang tatak na sila nga ay sa Diyos. Babasahin ko sa New Living Translation. New Living Translation. And when you believed in Christ, He identified you as His own by giving you the Holy Spirit whom He promised long ago. Kaya ang tatak ng banal na Espiritu ay, ang tatak ay katibayan ng pagmamayari. Kaya ang banal na Espiritu na nanahan sa atin ay katibayan na tayo'y kinikilala ng Diyos na sa Kanya. Ang lahat ng taong pinananahanan ng banal na Espiritu ay pagmamayari ng Diyos. Ang lahat ng hindi pinananahanan ng Espiritu Santo ay hindi itinuturing ng Diyos na Kanyang pagmamayari. Kaya't ang pagkakakilanlan ng isang tunay na hinirang ng Diyos ay ang presensya ng banal na Espiritu sa kanyang buhay. Meron tatlong paraan kung paano ina-assure o tinitiyak ng banal na Espiritu na tayo ngay sa Diyos, na tayo ngay mga anak ng Diyos. Una, tinitiyak ng banal na Espiritu sa ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Ang sabi sa Romans chapter 8 verse 16, the Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. Sa ESV ay isinalin yung testifies with our spirit na bears witness. Kaya, ang banal na Espiritu mismo ang nagpapatotoo. Siya ang nagpapatunay. Kasama daw ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Sa Contemporary English Version, ganito naman ang sinasabi. Para mas maunawaan natin. God's Spirit makes us sure that we are His children. Uulitin ko, God's Spirit makes us sure that we are His children. Ibig sabihin, tinitiyak ng banal na Espiritu sa atin, sa ating Espiritu, na tayo yung mga anak ng Diyos. Merong direct inner sense mula sa banal na Espiritu na nagbibigay sa atin ng katiyakan na tayo nga'y anak ng Diyos. Ina-confirm ng Holy Spirit sa ating spirit na tayo nga'y sa Diyos. Kaya kung nananahan sa iyong banal na Espiritu, i-assure ka ng banal na Espiritu na ikaw ay anak ng Diyos.
Mararamdaman mo ito. Mararamdaman mong ikaw ay kinakalinga ng Diyos bilang kanyang anak. Pangalawa, pinapatunayan ng Banal na Espiritu na tayo mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay sa atin ng isang kaloobang namumuhi sa kasalanan. Ang sabi sa Roma 8:13, sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa laman, ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga gawa ng laman, mabubuhay kayo. Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Kaya, yung mga taong tunay na tinadakan ng Banal na Espiritu ay pinapatay daw ang kasalanan. Ibig sabihin, ba't ba pinapatay? Bakit ba ang iba ay nabubunsod sa pagpatay? Dahil namumuhi siya. Ganyan din naman. Ang isang taong tinatakan ng Banal na Espiritu ay namumuhi sa kasalanan. At yun ang katibayan na siyang ay sa Diyos. Ang isang taong tunay na pagmamayari ng Diyos ay namumuhi sa kasalanan at nakapagtatagumpay sa mga gawa ng laman. Binabago ng Banal na Espiritu ang ating puso para kamuhian natin at talikdan natin ang kasalanan. Pangatlo, pinapatunayan ng Banal na Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng paglilikha sa atin ng isang pusong desperate sa Diyos. Desperate na umaasa lamang sa Diyos, katulad ng isang bata o isang anak na umaasa lamang sa kanyang tatay. Babasahin ko yung Roma 8:15. Sapagkat hindi kayo tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot. Ang tinanggap ninyo ay espiritu ng pagiging anak. At ito ang nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag ng Ama, Ama ko. Ganito naman sa lumang salin. Datapat tinanggap ninyo ang espiritu ng pagkupkop na dahil dito'y sumisigaw tayo, Aba, Ama. Ang Banal na Espiritu lamang ang maaring makapagdulot sa atin pa to cry out, Abba, Father. Yung Abba ay isang katawagang nagpapahayag ng pagmamahal at pagtitiwala, kumpiyansa. Tumatawag tayo sa Diyos ng Ama, Ama ko, nang mayroong matibay na kumpiyansa na tutugunin tayo. Tutugunin niya tayo dahil tayo'y kanyang mga anak. Kahit naman sino ay pwede magsabi ng Abba Father, Abba Father. Okay, Abba Father, thank you. Ngunit ang mga taong pinananahanan lamang ng Banal na Espiritu, ang taos-puso makapagsasabi sa Diyos nito nang may taos-puso, heartfelt, Abba Father. Ang Banal na Espiritu lamang ang maaaring makapaglagay sa puso natin ng desperate, childlike dependence on God. Siya din lamang ang makapaglalapit sa atin sa Diyos sa isang napakalapit na kaugnayan. Kaugnayang mayroon ng anak sa Ama to the point na masasabi nating, Abba Father. Sinabi ko kanina na ang Banal na Espiritu ay ipinagkaloob sa atin bilang tatak ng pagkahirang. Pangalawa, ang Banal na Espiritu ay binigay din sa atin bilang garantiya. Natutuparin niya ang mga ipinangako niya sa atin. Kaya ang Banal na Espiritu ay tinutukoy bilang deposit, tatak, paunang bayad sa puso nating mga Kristiyano. Ang salitang Griego nito ay arabon, kung yun ang tamang pronunciation, na isinalin sa Tagalog na paunang bayad, na nangangahulugan naman na pangako. Ito ay tulad ng isang bahagi ng halaga para sa kabayaran ng isang pag-aari na ibinigay bilang pauna. Kumbaga, paunang bayad bilang katiyakan na babayaran yung kabuuang halaga. Kaya ang kaloob na banal na Espiritu
ay ang paunang bayad o hulog, kumbaga ng Diyos, para sa ating mana sa kalangitan na ipinangako sa atin ni Kristo at Kanya namang tiniyak para sa atin doon sa krus. Ito ay dahil sa dahilang tinatakan tayo ng Banal na Espiritu bilang katiyakan ng ating kaligtasan. At walang makapag-aalis ng tatak na ito ng Diyos sa atin. Ito'y tatak ng pagmamayari tayo ng Diyos. Ito'y tatak na nagpapatunay na tutuparin ng Diyos ang kanyang mga pangako sa atin. Panglima at panghuli, tayo ay kabilang sa bayan ng Diyos, sa sambahayan ng Diyos. Dahil kay Kristo. Efeso 1:11. At dahil kay Kristo kami naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami hirangin niya noon pang una, kaming mga unang umasa kay Kristo sa lalong ikadadakilan niya. Kayo may naging bayan ng Diyos nang kayo manalig sa Kanya matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan. Kaya dahil kay Kristo, tayo ay naging bahagi ng Kanyang bayan o ng Kanyang sambahayan. Tayo ay naging kabilang sa Kanyang bayang hinirang. Sa lumang tipan po, ang taguring bayan ng Diyos ay ibinigay lamang sa mga Israelita. Noon kapag sinabing bayan ng Diyos, walang ibang itinutukoy kundi yung lamang mga mula sa lipi ni Abraham. Bilang bayan ng Diyos, ang Israel ay lubos na itinangin ng Diyos para sa kanyang sarili. Nangako ang Diyos na sila'y kanyang pagpapalain na higit sa lahat ng mga tao sa mundo. Bilang katuparan ng pangako ng Diyos kay Abraham na pagpapalain at pararamihin ang kanyang lahi. Kaya noon, ang pribilehiyo na maging kabilang sa bayan ng Diyos ay para lamang sa mga Israelita. Para lamang sa mga lipi ni Abraham. Ngunit nang si Kristo'y mamatay sa krus, lahat ng nanalig sa Kanya, Israelita man o hindi, ay ibinibilang niya sa Kanyang bayan. Ang sabi sa Efeso 2:11, kaya't alalahanin ninyo ang inyong dating kalagayan. Kayo ipinanganak na mga hintil at tinatawag na dituli ng mga Hudyo. Alalahanin ninyo na noong panahong iyon, hiwalay kayo kay Kristo. Hindi kabilang sa bayang Israel at isaklaw ng mga tipang nasasalig sa mga pangako ng Diyos. Nooy nabubuhay kayong walang pag-asa at walang Diyos. Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong dating nasa malayo, ay nailapit sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Ano ang implikasyon ng katotohanan tayo ay kabilang sa bayan ng Diyos? Binanggit sa ating binasa. Una, ito'y nangangahulugan na tayo'y inilapit na sa Diyos. Sinabi sa talata na noon tayo malayo sa Diyos. Ngunit tayo ngayon ay inilapit sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Noon hindi tayo kinikilala ng Diyos na sa Kanya. Ngayon, kinikilala tayo ng Diyos na sa Kanya. Bilang kabilang sa bayan ng Diyos, meron tayong pribilehiyo na lumapit sa Kanya dahil inalis na ni Jesus ang pader na naghihiwalay sa atin at sa Diyos. Kaya ngayon, malaya na tayo makalalapit sa Diyos at makakaasang tayo'y tatanggapin at kukupkupin niya bilang Kanyang bayan. Pangalawa, ito'y nangangahulugang tayo ay saklaw na ng tipan, ng covenant na nasasalig sa mga pangako ng Diyos. Kaya ang covenant o tipan na ginawa ng Diyos between Him and His people ay tipan din naman na ngayon ay sumasaklaw na sa atin. Dati hindi tayo katataspulong sa tipang iyon. Sa mga pangakong iyon ng Diyos, wala tayong bahagi noon. Ngunit ngayon, kasama na tayo, ipinagsali na tayo sa pamamagitan ni Kristo. Ang lahat ng mga pangako ng Diyos sa Kanyang bayan ay pangako din naman na para sa atin. At lahat naman ng hinihingi, syempre, ng tipang ito, mula sa atin ay kasama na din tayo. Pangatlo,
ang pagiging kabilang sa bayan ng Diyos ay nangangahulugan ding makakapamuhay na tayo ng may pag-asa. Ang mga pangako ng Diyos ang nagbibigay sa atin ngayon ng pag-asa. Noon ay wala tayong pag-asa. We were completely helpless. Tayo noon napapahamak dahil sa ating mga kasalanan at ang tanging patutunguhan ay ang walang hanggang kaparusahan ng Diyos. Ngayon, tayo pinakakuan ng tiyak at ganap na kaligtasan at buhay na walang hanggan sa langit kasama ang Diyos dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Pang-apat, ibig sabihin din ito, tayo'y nabubuhay na may Diyos. Noon, nabubuhay tayo sa ating sarili. Sinusunod natin ang lahat ng ating maibigan at wala tayong pakundangan sa Diyos. Ngunit, ngayon, tayo'y nabubuhay na sa pagtalima sa kalooban ng Diyos. Ang ating buhay ay naging makabuluhan at may patutunguhan dahil nabubuhay na tayo na mayroong Diyos. Mayroong tunay na Diyos. Kaya naman, sa mga talata, inihimok ni Pablo ang iglesia sa Efeso na alalahanin ang dati nilang kalagayan. Alalahanin na sila ay dating malayo sa Diyos, hiwalay kay Kristo, hindi kabilang sa bayan ng Diyos, kadusta-dusta, hindi kabilang sa mga pinangakuan ng Diyos, walang pag-asa, walang Diyos. Bakit? Bakit ipinaalala ni Pablo sa mga kapatid sa Efeso ang mga katotohanan ito? Dahil gusto ni Pablo na ma-appreciate nila sa gayong paraan kung gaano sila kapalad sa bago nilang katatayuan kay Kristo. Maaring maraming silang pag-uusig na pinagdadaanan, ngunit ang kung gaano sila kapalad ay higit na mas dakila, mas malaki kesa sa kung ano man ang pinagdadaanan nila nung panahon na yun. Ilang pagtatapos, ako'y babalik kung saan ako nagsimula. Babasahin ko sa English Standard Version, yung Ephesians chapter 1 verse 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places. Sinabi ko kanina na hinihikayat ni Pablo ang mga taga-Efeso na magpasalamat sa Diyos dahil sa lahat ng mga spiritual na pagpapalang ipinagkaloob sa kanila ng Diyos dahil sa pakikipag-isa nila kay Kristo. Ngunit dito sa binasa natin, sa ESV, ay sinabing, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Ang hangarin ni Pablo ay mabless ang Diyos. Mapapurihan ang Diyos sa lahat ng mga kahangahangang ginawa niya sa kanyang mga anak. Sinabi ko kanina na, yun naman talaga ang layunin ng Diyos kung bakit niya ibinuhos sa atin ang ganito kasaganang pagpapala at biyaya. Ang kanyang layunin, siya'y mapapurihan, siya'y madakila, siya'y maluwalhati. Ang lahat ng ginagawa ng Diyos ay para sa kanyang karangalan. Hindi ito tungkol sa atin. Kahit na masasabi nating napaka-special ng naging pagturing ng Diyos sa atin. Sa halip, God blessed us for us to bless Him. Pinagpala tayo ng Diyos para pagpalain niya. Pagpalain natin siya. Pagpalain natin ang pangalan niya. Tayo ay nananatiling hindi karapat-dapat sa ating sarili lamang. Kahit hanggang ngayon, tayo hindi karapat-dapat kung sa ating sarili lamang. Ang lahat ng tinatamasa natin ay dahil lamang sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya't ibalik natin sa Diyos ang lahat ng pagpupuri, pagluwalhati, at pasasalamat na karapat-dapat sa isang Diyos na punong-puno ng biyaya at kagandahang loob para sa atin. Nawa, tulad ni Pablo, maging hangarin din ng ating puso
to bless God. Uulitin ko, we were blessed to bless Him. We were blessed to bless Him. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po uli sa inyo lahat. Tulad ng sinabi ko, engagement is a new attendance. Hindi natin binibilang ang mga views, ang binibilang natin yung actual lamang na nakapanood. Kaya anuman ang inyong natutunan, anuman kaliit yun, sa comment section, i-type natin kung paano tayo natuto sa anumang spiritual na aralin. Halimbawa, isang linggo natutunan ko na sa pag-aampon ng Diyos sa atin, lahat ng kagalakan ay atin, lahat ng kapurihan ay sa Kanya. Ngayon naman, ako personally, natutunan ko lahat ng parusa at sumpa ay kay Jesus at lahat naman ng pagpapala ay atin. Amen po ba? Yan. Talagang palagi tayong inilalagay ng Diyos sa mabuti. Palagi tayong inalagay ng Diyos dun sa posisyon na kung saan ay pwede nating tanggapin ang kanyang mga biyaya. Sa sunod na araw, tatalakayin ko naman ang doctrine of election, yung turo na tayo ay pinili ng Diyos mula pa, bago pa itatag ang sanlibutan. Alam ninyo may mga doktrinang mahirap unawain, pero sinisikap naming halukayin ang ibig sabihin sa Biblia para maihatid sa inyo ang mga turong ito, dahil ako'y naniniwala na ang ating pananampalataya ay isang mayamang pananampalataya. Ito pong lahat ng mga pagsisikap na ito, pagsasaulo ng mga talata, pag-aaral ng mga bata sa bahay-bahay, online services, devotions, ay pagsisikap ng inyong pastor na gabayan ng iglesia sa pagdaan sa ganitong krisis. Nung una pong dumating ang krisis na ito, hindi rin po namin alam kung ano ang gagawin at paano namin kayo mapapasturan at mapapangalagaan lahat. Kaya, dahil po unti-unti nang nakaka-adjust, ngunit may mga ilang bagay na nais namin ipakiusap sa inyo. Halimbawa, sa dulo-dulo ng ating bayan, dyan sa South, sa Santa Maria, Banos, medyo mahina ang internet. Kaya balak ko po na pakabitan ng router at may load na 15 gig. Kaya yung iba po na nahihirapan ay pwedeng pumunta sa ating bahay-sambahan at doon manood. Tingnan natin kung magkakaari ito. Ang unit po nasa akin na, bukas titingnan natin, hahanap tayo ng isang administrator nito para magamit ng mas marami at para din naman magamit lamang sa paraang kapakipakinabang. Yan din po ang balak natin sa Manguyang. Sa susunod na araw, hawak ko na rin po ang unit para ma-improve ang anyong internet connections. Ito po ay walang bayad. Ngunit kung gusto niyo magdonasyon para palagi tayong may load, ay ipagpapasalamat namin ng malaki. Meron din po tayong problema na may mga tao talagang walang cellphone, walang internet, at hindi pa makaalis sa bahay dahil sa iba't ibang sitwasyon. Kailangan po namin ng tagahatid. Sabi ng Biblia, anong pagkaganda ng mga paa na naghahatid ng mabuting balita. Kaya kami po kumbaga ang naghahanda rito, kailangan namin ng mga tagapag-deliver. Kung paanong nagpatimpalak ako sa pagsasaulo, may nagbo-volunteer po namang i-deliver ang mga premyo. Ganon din po naman sa ating mga mensahe, kailangan namin ng ilan. Meron pong nag-message sa akin ngayon, nabasa ninyo siguro, na siya walang nangangalaga sa kanya. Maaaring kailangan niya ng isa na magmamalasakit para dalhin ang mga pagtuturong ito nang ikalakas naman niya ng pananampalataya kahit siya ay nasa kanyang tahanan lamang at hindi umaalis. Kaya i-share natin kung ano man ang ating natututunan. Bukas po ay umpisa na ng production ng mga disc, mga DVD para lalagyan din po natin ang ating mga simbahan ng TV, kahit yung mga segunda mano dyan,
at DVD player para kung kailangan ninyo manood, nang hindi kayo marunong naman sa cellphone, mapapanood din po ninyo anumang oras sa ating mga bahay, sambahan. Salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalain kayo ng Panginoon. Meron po na tayo mahigit na 30 videos. Sana po ang marami dito na pakinggan na ninyo. Nagpapasalamat ako doon sa mga kapatid na hanggang ngayon ay humahabol. Pero ang iba ay merong habuling 5-10. May iba naman na 2 hanggang 3 lamang. Salamat po na kayo patuloy na pagpapala ng ating mga pagbubulay. Ang napakinggan po ninyo ngayong gabi ay part 1. Yung part 2 po ay ihahanda ni Brother Argel. Yun po ang mensahe natin panglinggo. Tayo po manalangin. Amang banal, kami nagpapasalamat sa iyo sa masaganang salita mo na muli ay naunawaan namin. Utang namin ito sa iyo, Panginoon. Kung papaanong kami ay binili mo para muling mapa sa iyo. Salamat sa kalayaang tinanggap na. Kung paano ang intensyon mo ay pagpalain ka namin. Kung paano pinagpala ninyo ang aming mga buhay. Ay gayon nga ang aming may sa pamuhay, bawat araw. Salamat po sa mga kapatid na nagtiyaga hanggang sa matapos ang pagtuturo nito. At yung mga iba pa na sa hina ng internet ay tumigil na, nawa po sa mga susunod na araw, pagpala mo sa kanila ang salitang ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Pagpalain po kayo ng Panginoon, sumagana ang presensya niya sa ating mga buhay. Amen.